living under pressure adto kita nining usa ka dako kaayog kahimuan, very essential nga contribution aron gid kita magmadaogon, mabungahon taliwala sa mga pressure sa atong kinabuhi. Title nga The Joy of the Lord, ang kalipay nga naa diha sa Ginoo. Unsay kalambigitan ani sa atong pag-atubang sa mga pressure sa kinabuhi. Ang atong text Nehemiah 8:10, Then he said unto them, Go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portion unto them, for whom nothing is prepared, for this day is holy unto the Lord. Neither be ye sorry, for the joy of the Lord is your strength. Sa bata pa mi, sa Sunday school, mao gini among kanta, The joy of the Lord is my strength. Ang power sa joy sa atong pagkinabuhi, taliwala sa mga kalisod, problema, pressure sa kinabuhi, naa siya transformative power. Tungod kay kini nga joy, kahatag yun og kusog, strength. No? Ingon diha sa atong text, the joy of the Lord is your strength. Ngano? Tungod kay kini nga joy, makaproduce og endurance diha sa atong mga problema. Makahatag siya og paglahutay. Og nasinati ni Apostle Paul diha sa 2 Corinthians 12:9, nagampo gid siya nga kuhaon niyang sakit, pero bisag unsa niya gampo 3 times naghangyo siya sa Ginoo, pero wa gikuha sa Ginoo. Og mao ni ang tubag sa Ginoo, and he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Mao ni ingon dayon siya, Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure, tanawa, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distress, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Ingana ang endurance ni Apostle Paul taliwala sa mga kadaghang suffering nga iyahang nasinati. Grabe kay suffering si Paul, persecutions, gipunalan, gipriso, pero naglahutay gid siya tungod kay ang joy of the Lord naa kaniya. Mao ginay naghatag kaniya og kusog nga maglahutay siya. Ang joy nga naa diha sa Ginoo. Mo nang ang joy maghatag gyud og endurance, dili kita mo quit, daghay mo quit panahon sa pressure tungod kay wala gid sila endurance, kay ang ilahang kalipay wala gid diha sa Ginoo. The joy of the Lord. Ang joy dili lamang endurance sa atong pressure, also protects our hearts. Panahon sa mga pressure, mao gini ang muatake kanato no sa atong kasing-kasing. Ang atong faith mahiangin, mudrain sa atong feeling, nagid ning fear, nagid ning sadness. Pero kung naaning joy of the Lord, iyahang gwardyahan ang atong kasing-kasing nga dili mo adto diha. Proteksyon na niya nga di makulaps ang atong spiritual nga kinabuhi tungod sa mga pressures. Layo kay ta sa kanapitang feeling nga mangluod sa Ginoo, mangluod di na mo simba, mag-question sa Ginoo. Sa kinabuhi ni Job, wala gid na nga feeling, wala na nga heart tungod kay nagwardyahan ng iyang kasing-kasing sa joy of the Lord. Makita nato nga panahon sa atong mga kagulanan, kung naa gid ning joy of the Lord, dili ta dali mo surrender, dili ta maigoan ning mga insecurities, kining self-pity dayon, mangluod, mo withdraw, mo separate, mo laylo na, layo gid ta ana nga feeling, nga emosyon, kay gwardyahan gyud sa joy of the Lord ang atong kasing-kasing. Mo nang nindot kaayo. And also ang joy mo lift sa atong burdens. Mo nang sa mga pagsulay, kalisod, problema sa kinabuhi, bugat gyud, pero kung naa ang joy of the Lord, mahimo siyang magaan. Mo ni ang mualsa sa atong mga burdens. Ang kalipay nato diya sa Ginoo. Joy lifts burdens. And also, mapud niyang resulta sa joy. Joy fuels our service. Daghan gyud mga Kristiyano nga panahon nga atakiyon sila sa problema, magkahinay gyud sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Dili na mo simba, mo relax sa walay gana, ialagad sa Ginoo, mag-evangelize, mag-serve kaniya, kay nabugatan gyud sa problema. Kung naa ang joy of the Lord, kung ang sakyanan, gasolinahan para mudagan, para muandar, maupod na ang joy nga naa nato sa Ginoo, maunay mo fuel, muhatag kanatog kusog, muandar sa atong kinabuhi nga padayon nga mag-alagad kaniya. Joy fuels our service. Si Paul, mao gid na ang nagtulak kaniya ang iyang kalipay diya sa Ginoo.
andam siya mo sakripisyo nga para kaniya yun siya, I am already poured out like a drink offering. Para kaniya gi-poured out siya murag offering, no, drink offering. Pero madasigon gid siya sa pag-alagad sa Ginoo. Mas musamot no nangiyahang eagerness no to preach the gospel to the Gentiles. Grabe iyang missionary journey. Kung atakihon siya di, persecute siya dinhi, bitayon siya dinhi, balhin siya sa pikas mo nang daghang kay siya missionary journey. Tungod kay ang nagfuel sa iyang service, ang nagdasig sa iyang pagpangalagad, ang kalipay man diya sa Ginoo. Sa ato ang mga Kristiyanon usahay na naganit mga persekisyon, na tawon nato ganahan, di na ta mo simba. Kaya ang ato laging nag-agad manggod sa tao. Wala nag-agad sa kalipay nato sa Ginoo. Unang kung ang kalipay nato sa Ginoo, layo gid ta ana nga mga kinaiya. Layo ta sa burnout. Ang burnout bunga na sa walay kalipay da sa Ginoo. Ang Kristiyanon basta na ang joy of the Lord, dili gid na siya ma-burnout. Ma-burnout is a sign nga you are serving without joy. Tungod kay ang kalipay no, ang atong delight is naagyod sa pag-serve sa Ginoo. Pero imong delight wala diya sa Ginoo para kanimo or para sa ubang tao or para sikat ka, para sa panalangin, mag-serve ta kay panalanginan ta, mawala gid na panahon sa mga pressure. Pero naa ang joy nato sa Ginoo bisan pag unsay pangitabo, bisan nagkausab ang kalibutan, bisag lain na ang dagan, bisan pag ikaw BIBI, libak no, criticize, di ka na maka-epekto kay ang kalipay nimo dili man diha tuaman ngadto sa Ginoo. Ang joy gyud mag-fuel no sa atong pag-serve. Dili maapektuhan ang atong pagkinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. Kung kita gyud naa niana the joy of the Lord. Kamo na atong strength, mo na ang atong kusog nga mulahutay og magpadayon nga dili maluya og dili maapektuhan sa mga butang moabot sa atong taliwala. Mo nang joy fuels our service and also very inspiring nga ang joy usab mag-inspire ngadto sa uban. Pag makita gani sa mga tao sa imong palibot nga taliwala sa imong problema, madasigon ka nga nag-alagad, murag wa gid ka maapektuhi, ma-inspire sila. Ma-inspire ang mga tao nga naga-tan-aw sa imuha. Taliwala sa imuhang kahimtang nagpadayon og alagad. Murag si Job nga bisag pagikuha ang tanan sa iyaha, gikuha iyahang pamilya, gikuha ang iyahang mga katigayunan, itagaan siya sakit nga grabe, pero di gid siya mahimo nga dili magsimba sa Ginoo, maglipay diya sa Ginoo. Ingana ang mga tao nga nang nas palibot ma-inspire usab kadasig, mo-attract kini ang joy nga nato nga naa sa Ginoo. Ang joyful nga Christian reveals the beauty of the gospel. Mo nay kamatuoran. Mo nang powerful gyud ang joy of the Lord. Nganong powerful man ni? Ngano inga na siya kagamhanan sa atong kinabuhi? Ang tubag because of its prominence. No? Prominente ni ka joy. Unsay prominent? Excellent. Labaw gid sa tanan. Mo nang ang joy nga joy in the Lord, labaw siya sa tanang kalipay. Lahi siya sa kalipay sa kalibutan. Lahi siya sa kalipay nga naa sa atong piling-piling lang. Tungod kay kini nga kalipay, dili man gikan kanato. Kini nga kalipay ingon diha established from God's presence. Nganong lig-on kay kini ug mohatag kusog sa atong kinabuhi tungod kay kini nga kalipay gikan sa Ginoo. Ingon diha sa Psalm 16:11, "You have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasure at your right hand." Eternal pleasure at your right hand. Naa sa presensya sa Ginoo. Joy in your presence. So kini nga joy dili gikan sa tua, dili pod bunga sa atong unahuna kundi gikan sa Ginoo. Gikan kini sa Ginoo nga maoy creator sa joy, maoy source sa joy. Daghay sources sa joy. Malipayon tag daghang kwarta, malipayon ka kung malampuson ang imuhang mga plano, malipayon ka kung nakasuroy-suroy ka sa mga nindot kaayo nga lugar, malipayon ka kung dako kag gahom, dako kag posisyon, malipayon ka kung sikat ka. Mga joy nga gikan na sa kalibutan, dili na kalipay nga gikan sa presensya sa Ginoo. Mao nay kalahian. Kay kini nga joy dili nimo makita sa kalibutan, didto ra gyud na sa presensya sa Ginoo. Mao nang kini nga joy dili siya worldly happiness, kundi happiness nga naagyod gikan sa Ginoo. Ang kalibutan puno sa kasamok, chaos, uncertainty, sorrow. Pag ang joy sa kalibutan naa sa kwarta, sa power, moabot na gani ang chaos, moabot na gani ang mga uncertainties, moabot na gani kining sorrow, mawala na nga joy.
Pero ang joy sa Ginoo nga naa kaniya sa iyang presensya di na mawala, kay kana nga joy naagikan sa Ginoo. Siya ang source niya na. Ang joy nga naa sa Ginoo dili siya partial kundi complete nga joy. Ang joy nga naa sa kalibutan partial lang. Unya kini nga joy established from God's presence and also experience in the Lord Jesus Christ. Kay kini nga joy di ay gikan gyud sa presensya sa Ginoo ug maeksperiensyahan diha kang Ginoong Hesukristo. Mo nang ingon si Jesus diha sa John 15:11, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Tanaw, complete joy kay kana naa kang Jesus. Yun siya. Gisulti nako kini kaniyo aron ang akong kalipay manaa kaninyo. So kang kalipay nga gikan diha kang Kristo sa Ginoo na kay Ginoo siya. Ug ang inyong kalipay mahimong complete, mahimong fullness of joy. Mo nang kini nga joy bunga kini sa atong pag-ila kang Ginoong Hesukristo. Mo na ang tinuod nga joy of the Lord makaplagan nato diha kang Jesus. Mo nang sa dihang gidawat nato si Jesus atong kinabuhi, ato siyang nailhan og atong gitugyan ng atong kinabuhi kaniya, diha ta nakaangkon og kini nga joy. Kay naa na si Jesus sa atong kinabuhi. Si Jesus ang fountain of joy. Diha kaniya ang tinuod na kalipay ug katagbawan. Ang atong joy naa kang Jesus. Kung naata kang Jesus, dili ta magukod sa kalipay. Kung dinita sa kalibutan, sige gyud ta gukod og kalipay bisag unsay atong himuon dinhi kana nga mga tinguha para makabot nato ang kalipay. Gusto ta kwarta, kalipay mangyapon na. Gusto ta mahimong gamhanan, kalipay mangyapon ang imong giapas diha. Mo nang bisag unsaon imong apas kalipay sa kalibutan, di ka kaangkon og tinuod na kalipay. Pero kung imong apason, imong gukuron si Jesus, makaangkon kag tinuod nga kalipay. Kay naa kaniya ang real or true nga joy. Kung atong kukuron si Jesus, ang joy mo, gukod ka nato. Mo nang kamaturan. So ma-experiencehan kini nga joy kang Ginoong Hesukristo. Diha gyud sa atong relationship sa Ginoo. Mo nang pag nadawat nato si Jesus, unya mo grow ta into an intimate relationship with Him, mas mo increase pag ina nga joy. Mo nang kung kita nakaangkon niya na pero wa ta na ning kamot pod og tubo sa atong pag-ila kaniya, mas stagnant na nga joy, di kita ka-experience og increase nga kalipay diha kaniya. Kana nga joy nag-base sa relationship nato sa Ginoo. Murabag sa magdiayon, mag-asawa, mag-uyab, di ba? The more sila dili sila mapiktuhan sa mga panghitabo, kaya ang ilahang kalipay nagbase sa ilahang relationship. Munang diyan ay mo makita ng pulo nga bahalag saging-saging basta labing. Relationship based man. Mao na ang tinuod nga joy. The more you draw closer to Jesus, your joy will increase. Mo na nindot kaayo. And also kini nga joy eternal. Balik ko na to ang Psalm 16:11, with eternal pleasure at your right hand. Mo nang kini nga joy permanente. Nothing will take this joy away from you. Walay makakuha niini nga joy. Ang kalibutan kawaton man. Katagamtam ka karon dakong kwarta. Ko lipay kay ka no, pero naay mga hold upper, wala ra pud kawaton ra pud imong kalipay. Ang kalipay sa kalibutan kawaton ra gyud ni Satanas. Dali ra kay kawaton sa unsa ka successful, kapo kayong balay maglinog lang hugmak dayon. Kawaton dayon, wala ra ang imong joy. Mo nang kini nga joy permanent, eternal. Dili gid siya maguba. The joy of the world easily broken, no, fragile. Dali ra ta magwery, burden, kahadlok ug kawaton dayon ang atong kalipay. Mo nang kini nga joy permanent tungod kay ngano dili siya dependent on external circumstances. Wala siya nag-agad sa what happens around us. Kini nga joy God, wala nag-agad unsay mga nanghitabo diri. Kay kini nga joy within. Naa si Kristo kanato, naa tay joy, di na makawat kanimo. Ang sa kalibutan, dali ra kay kawaton nimong joy. Pag nalandihay samok, buto-buto, mawala dayon nimong joy. Kay nag-agad man unsay mahitabo. Kini nga joy dili nag-base sa circumstances kundi sa atong relationship sa Ginoo nga kinsa siya sa atong kinabuhi. Muna ang tinod nga joy is found diha ra gyud of who God is, not on what life is. Ay what life is based man na sa circumstances. Circumstances will change, pero ang Ginoo dili gina siya mausab. Ang joy nga tinud-anay wala nagbase sa mga unsay mga panghitabo. Munang mulahutay gid siya sa mga kalisdanan. Bisag ang mga kalisod
pareha kang Job, bisag unsay nahitabo siyang palibot og sa iyang pamilya og sa mga tao nga naa siyang palibot, bisag unsa nay nahitabo diha, dili man nag-agad diha ang iyang kalipay. Ang iyang kalipay ang Ginoo, the joy of the Lord. Mo nang way makaguba og makaapekto sa iyang kalipay. Kang iyang kalipay bisag sa mga trouble magmadaogon. Bisag sa mga kalisod, rooted ang iyang joy diha sa Ginoo. Our joy is rooted in eternity. Dili gina siya temporary, hangtod gina sa kangturan. Muna ang kinatibukan nga mensahe sa Ginoo nining tagnaa. In times of pressure, ang usa nga pinaka dako nga hinagiban nato against pressure isa nga atong joy diha sa Ginoo. Kay bisag unsay mahitabo kana nga joy malipayon bisag in the midst of hardest times, bisag unsa na nga kalisod sa kinabuhi na nga joy. Mo nang we find that joy, dili gina siya mawala ngani kanato. So importante lang, receive the Lord Jesus Christ and you will experience this joy and continue to move forward to increase your relationship with Him, and that joy also will increase. Ug makaangkon kita og joy nga gitawag nato pinakataas nga joy nga naa diha sa Ginoo. Magampo ta.